graduation, please give a hand for Engineer Paul Carlo L. Adame. Good morning to all of you. Pwede bang makarinig ng 76 na 100%? Yung palakpak. Thank you mga engineers. To our beloved and lovable professors who are here, to our dearest and intelligent dean, and to my co-engineers, to my parents, Mr. Primo Adame and Mrs. Carmelita Adame, to my younger brother, to my younger sisters, and to all of you who are here, a pleasant morning to all of you. It is my pleasure to stand here in front of you. First of all, I would like to thank the Lord for being a ninth placer in March 2013 Mechanical Engineering Board exam. To all my professors, Dean, and Mrs. President, thank you very much for teaching us and guiding us. Siguro dati wala sa pangarap ko mag-engineering. Kasi ang tatay ko ay isang seaman at aking mga tiyo at pinsan. Dati nung makatapos ako ng elementary at high school, wala sa bokabularyo ko ang kursong engineering. Pero nagbago ang lahat nang may nagsabi sa akin na kunin mo ang engineering sa PBMIT. Sabi ko naman sige, bahala na. Ngayon pa man, dumaan ng first year, second year, ayos. Walang sakit. Free summer. Yung papasok na sa itaas, sa Langilan, nag-exam, qualification exam, pumasa. Pero nung magpapa-evaluate na sa mga instructor, kasama ko ng mga kaibigan ko, napansin ko nila na wala ang pangalan ko sa listahan sa master list ng 3 sections nun. So, kinabahan agad. Humingi ako ng sign kay Lord na sana sa pangatlong araw na paghintay ko sa MB Labuan ay sana yun na nga yun. Dahil kung hindi, sa instrumentation sana ako papasok. Pero dinilig niya ang panalangin ko. Daladala ni Sir Alan, nung hapong yun, ikatlong araw, ng pagpapa-evaluate, at nakapag-enroll naman ako. Hanggang sa dumating ang third year, doon ko naranasan pala ang ma-removal at bumagsak. Kinuha uli ng second sem, hanggang summer, fourth year, second sem, summer uli. Naisip ko na lang, regular ulit ako ng fifth year. Sa wakas naman. Pero nung nakatapos na ang fifth year first sem, lumagpak ulit. Sabi ko, yakin na, may makasama naman ako. Wala nang iwan. So, yun nga. Yung subject na yung second sem kinuha ulit, lumagpak ulit. So, inabot nga ng 6th year, first sem. Doon pa nagpahirapan kami. Kasi nung tatatlo kami,
na kukuha ng subject na yun, kasama ko si Ashley. Tsaka yung ano, yung isa pa naming kasamahan na kumuha na rin ng board exam kasama ko. So, kami tatlo yung kukuha ng subject na yun, pumunta ako ng Rosel. Nag-petition ako. Sabi ko, ma'am, pwede ka pong i-petition ang subject na to. Sabi ni mami, naku Utoy, walang instructor ang tuturo sa inyo. So, kinabahan ulit. Sabi ko, paano ka to? Gagraduate kaya ako. Ayos na ang compre, ayos na ang PPT, may enroll na. So, nanapag pa siya namin, kumuha sa ibang course, sa ibang engineering. So, dumaan ng civil, wala. Dumaan ng MA, wala. Dumaan ng ECE, wala din. Isa na lang ang aking. Sabi ko, bro, kung wala pa rin sa EE, nilipat na lang ako ng school. So, dasal pa rin ako. Nung pumunta kami sa EE, sa 4th floor ata yun, ni Ashley. Tanda naman kami, hindi naman kami dalawa. Kaya wala yun nila. So, pumunta kami doon. Kapag unang-una ko nakita yung subject na yun, ayos para sa description at yung leads. So, pumunta kay Ma'am Rosel, pumayag naman siya, at ganoon din naman yung team ng EE. Yung chairman pala ng EE, hindi pala team. So, yun. So, kas tatapos din yung kalbaryong yun. For me, it's only a dream because, to tell you frankly, I am not totally an intelligent person. Actually, I'm only ordinary student, but the things I have done is to study harder and focus on my career. Sometimes I was failed in my subjects. Do you remember my professors who failed me? Hindi ko na sasabihin yun. But during that failure, I'm much more stronger to face my subjects. Again, again, and again. Study harder and faith in God. That's He will forgive me to finish my career. And now, hindi makapaniwala, pumasok pa sa top notcher. It's God will. I didn't expect it. On that time, na nasa Maynila kami, tumawag ang mami ko. Iyak na iyak. Hindi ko alam bakit naiyak. Bali, uuwi kami dapat ng kinabukasan, pero hindi nangyari. Hinintay pa nga namin yung results. Ginawa ko yung labad ng mga 10:30 ng gabi. So, tumawag ang mami. Oh, ba't po kayo naiyak? Yan ang tanong ko nung tumawag siya. Kaya ka po kayo naiyak dahil hindi ako nag-top 1. Sabi niya walang hiya ka. Hindi yun. Bigla na lang muntik nang mapaluwa ako nung sabihin niyang maraming salamat anak. Hindi mo alam kung gaano hindi mo lang gaano kasaya o kasarap ang nararamdaman ko ngayon bilang ito. Dahil sa lahat ng pagpapakahirap ko, napalitan na yun. Kaya maraming salamat po. Kahit na nagkakit niya ang dati, nandiyan pa rin kayo, hindi nyo kami iniwan. For the students who are here, and without here, tell them, especially to those engineering students, don't lose hope. Don't think negative. Be positive. Study harder, focus to your career,